Kwento ko sa iyo yung Pinay na napadaan doon sa trabaho ko kahapon. Hindi ko siya kilala, parang first time na napadaan sila doon sa trabaho ko. Tapos nung nagbayad na siya guys sa akin, sabi niya, anong lugar ito? So sinabi ko kung anong lugar. Tapos sabi niya, anong ginagawa niyo dito? Kasi puro daw bundok, mukhang wala daw magandang pasyalan. Kasi guys, dito sa natirahan namin, malayo kami sa city. Kumbaga, 1 oras pa bago makarating ng city yung malaking pasyalan talaga. Tsaka sabi niya, dapat lumabas ka. Ako nakatira ako sa ganitong lugar. Sabi niya, hindi ka ba dito na boring? Ano lang mga ginagawa niya dito? Mag-farming. Sabi niya ganun. Tapos sa loob-loob ko, ala, si ate. Ang sabi ko na lang sa kanya, masaya ako kung saan ako nakatira. Hi guys, nandito tayo sa trabaho ngayon. Nakakatawa kasi kapapasok ko lang ng alas 3, mga 1 oras pa lang ako dito. Andito din yung asawa ko guys. Nag-ano kasi siya ng inventory, mga lottery thing. Tapos, napadaan yung isa kong katrabaho. Nagpakasakali daw siya na pwede siyang pumasok ngayon kasi gipit daw siya. Tapos sabi na asawa ko, sabi, sige, ikaw na magpatuloy ng ng shift ni hanggang mamayang 9 o'clock ng gabi. Tuwang-tuwa naman yung kawork ko guys kasi gipit nga siya. Nag-resign kasi siya sa trabaho niya. Ngayon, isa lang ang trabaho niya, dito lang. Kaya medyo nagigipit daw siya, kaya gusto niya pumasok. Naawa naman yung asawa ko, kaya sabi ko, sige, ikaw na pumasok kayo din hanggang mamaya. Tapos, tinutulungan niya kasi ito guys, kasi daw, gipit nga, kasi nagigipit itong kawork ko, may mga anak din siya. Sabi ko, pagkapasok ko lang, uuwi na ako agad. Kaya babalik yung mamaya guys, mga alas 5 ng hapon. Ngayon, mga 4 pa lang ngayon. Dadaan sana yung yung kaibigan ko guys na Pilipina. Dadaan sana siya dito mga 6 o'clock kasi pag out niya, kukunin niya yung car seat na binigay ko sa kanyang anak. Kasi hindi na ginagamit namin. Mayroon ng booster yung anak ko. Kaso hindi ko na siya maabutan kasi bibilin ko na lang sa katrabaho ko na dadaan yung friend ko dito para kunin yung car seat. Ito yung guys. Yan. Sabi ko sa asawa ko, 3 days a week na nga lang ako pumapasok. Pinapamigay mo pa yung oras ko ng trabaho. Gino-joke ko lang. Sa bagay guys, na medyo tinatamad ako ngayong araw kasi masakit yung puson ko dahil siguro magkataroon na naman ako. Oras na para palitan yung kape guys. Gagawa ko ng bago. Kasi every 3 hours, pinapalitan namin yung kape dito. Para laging fresh. Kaya madaming gusto ng kape dito sa amin guys. Kasi masarap daw yung kape dito. Oh my God. So, naglalagay ako isa nito dito. Ang aking kape ngayon ay dark. Isang pack lang ang gagawin ko ngayon. Oh. La 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 la. So ganito yan guys. Yan. Tapos hello. Yeah, sure. Hold on. Naudlot guys yung ating pag-uusap. Kasi merong customer na hindi marunong magbayad ng kanilang card doon sa labas.
Tapos, so, tinulungan ko muna. So, ganyan na guys. Ganun lang kasimple. Mamaya mag-out na ako kasi darating na yung trabaho. Mainit ngayon. Guys, tingnan nyo yung presyo ng gasolina guys. Oh. $6 dati lang yan. Dati $4 lang yan. Ngayon mataas na yung tinaas. So bali guys, ang boss namin dito, tatlo, madami silang stores dito sa California. Siguro nasa 14 na store. Tapos ang minamanage ng asawa ko ay bali tatlo. Yung pang-apat lang, inaano niya lang, yung parang binibisita niya lang kasi sabi nung mga owners na medyo daw hindi maganda yung bentahan yata, mababa yata yung tawag doon yung sales yata, kaya pinapaano sa kanya, pinapabisita sa kanya, pinapaturuan sa kanya yung manager doon. Alan Hunter 80s. It's so heartening to read this headline from a week or so ago.